Hello mga kakungyan, kamusta naman kayo dyan? Magandang gabi at yan nga, naguhugas ako ng spinach. Agang-aga akong pinagluto ng aking amo na ng request niyang japchae, Korean noodles. So yan, nalaga ko na yan ng maaga at nakapag scrambled egg na rin ako, na-stir fry ko na rin yung mga ibang sangkap ng ating japchae. Ang sangkap nga pala ng ating japchae ay ang sweet potato salad. Ay, bakit sweet potato salad? Sweet potato noodles. Yon. Or Korean noodles for japchae. Yun ang i-search nyo mga kakongyan. May mga rito, may mga physical store ng Korean store kung saan makakabili kayo lahat ng ingredients na. Simple lang naman yung ingredients yan. Sweet potato noodles. Tapos, carrots, thin slice ng carrots, ng shiitake mushrooms, tapos scrambled eggs. Kaso may kulang ako dyan, hindi ako nakabili ng bell pepper, red and green or yellow, mas maganda para mas makulay. Pero ang ginamit ko lang dyan is white onions, spinach na blanch ko, yung hinuhugasan ko kanina. Tapos yan, scrambled egg na well done. Tapos yan, hihiwain ko na, guguntingin natin. Binilog ko nga muna yan bago natin guntingin, or hiwain pala. Hiniwa ko na lang pala siya ng kutsilyo. Yan. So habang habang hinihiwa ko yan, may mga nakasalang pa ako dyan. Yung baon ng mga alaga ko. Halos 2 oras yata. 1.5 oras. Almost 2 hours na rin pala. Almost 2 hours na ako nagluluto ng mga oras na yan. So, yan. Ganyan lang ginawa ko sa itlog. Kailangan, nyo, i-well done nyo yung scrambled egg nyo para maganda yung pagka-slice o ginislice nyo. Yan na nga po yung sweet potato noodles na luto na blanch ko na. Tapos, ilalagay ko na nga yung mga ingredients, yung carrots, yung onions, at yung shiitake mushrooms. Na-stir fry ko na yun. Pag in-stir fry nyo guys, stir fry nyo by batch. Huwag nyo pagsama-samahin para maganda yung kalalabasan ng ating japchae. So, after that, nung naluto na yung spinach, in-strain ko muna, tapos pipigaan mo siya, saka ginunting-gunting ko siya ng maliliit. Hindi naman sobrang liliit guys, yung lang, bite size lang. Kasi ang spinach, pag piniga mo, tapos syempre magsasama-sama yun, magkukumpol-kumpol yun. Hindi mo siya may spread pagka minix mo na, kaya kailangan guntingin natin siya. Kasi minsan yung mga dito, spinach dito, baby spinach dito, ang haba, ang lalaki. Ewan ko ba? Nasobrahan sa pataba. Ayan, so guguntingin natin. Ayan, ganyan lang naman. Di ba naman kailangan pinuhin yan guys. Inilagay ko na rin sa gitna. Yan, don't worry, malinis ang aking mga kamay. Huwag kayo mag-alala mga kakungyan. So, yan, gumagawa na nga ako ng sauce at ang kailangan nga natin dyan ay sesame oil, mga around 4 tablespoon at saka mga half cup of soy sauce at saka sugar. Yung sugar natin siguro mga 2 tablespoon. Stir well nyo lang. Ayan na po yung magiging sauce ng ating japchae. Madaling-madali lang, di ba? Ang matagal lang dyan is yung pag-i-slice ng mga ingredients, tapos pag-i-slice ng mga ingredients, saka yung pag-i-stir fry. Kasi hindi mo siya pwedeng i-stir fry ng halo-halo. Ang pangit, di ba? So, ayan, di ba? Ang ganda. So, ayan, nag-break time na muna ang kong yan.
sobrang pagod ko. Isa't kalahating oras ako nagluluto, walang upo-upo yun, diretso yun, kasi pagising ko pa lang sa umaga, piniprepare ko na kaagad yung almusal ng panganay, tapos sinasalang ko na yung pang lunch ng bunso, tapos at habang sinasalang ko yung mga baon ng mga alaga ko, nakasalang na rin yung sweet potato noodles. So ayan, 'di ba? Nakita niyo naman kung gaano kadami yung kalat, saka kung gaano ko kabilis na hinugasan yung mga pinaglutuan. Yun talaga yung pinakamahirap, 'di ba? Yung magluluto ka, ang dami mo niluto, tapos ang dami mo ring huhugasan. Kapag kunyang ka nga naman talaga, kailangan flexible ka, gamit na gamit ang buong katawan at kaluluwa, char. So ayan, nagkalkal nga ako dyan ng lagayan kasi gusto niyang, nung nakita niya yung pagkakagawa ko, sabi niya, oh wow, sabi niya, napawaw siya, it looks so beautiful, sabi niya ganyan. So ako naman kinilig, ako naman sinipag lalo, kahit na napakademanding at daming utos, ay tayo mga kakongyan, pag na-appreciate yung mga trabaho natin, is nawawala ang ating pagod ng bare life, diba? Pag na-appreciate nila yon. So ayan, nakakuha na ako ng tamang bag. Gusto niya kasi ganyan na lang, hindi ko na siya i-transfer sa baonan. Ayang ceramic na yan, dyan lang siya nakalagay. So medyo heavy yan, guys. Medyo heavy ang lagayan na yan. Ang ginawa ko dyan is yung parang cooler bag siya, tapos lalagyan ko ng anong tawag nito, dyaryo, para medyo makapal yung ilalim at safe yung ating ceramic bowl. At yan, nagdagdag pa pala ako ng sugar kasi tinikman ko muna yon sauce bago ko inilipat sa lagayan. Parang natabangan ako. So, actually, walang feedback yung amo ko pag uwi niya. Pero I think nasarapan sila kasi naubos, guys. Ang laki-laki ng bowl na yan, kung makikita nyo. Laki na yan. Tapos, 300 grams. Can you imagine that kung gaano kadami yung noodles na yun? Naubos nila yun. Wala siyang inuwi. Walang tira. So, ang aking puso ay mataba. Pagka nagluluto ako at nauubos nila, masayang-masaya ako. Kahit na nakakapagod. Kasi kapag kapasyon mo yung pagluluto, masaya ka kahit na sobrang busisi, sobrang dami mong kailangang slice. Pero alam nyo, bilang isang kongyan, mas gugustuhin ko pa na wala akong kasama. Mas masarap kasi na magtrabaho na walang nangingialam. Alam niyo ba, sa totoo lang, yung amo ko pagka sinumpong yan, gusto rin yan magluto-luto. Ay nako, nakakainis kasi syempre, 'di ba? Hindi ka naman po pwedeng panoorin mo lang siya, or umupo ka lang diyan, hayaan mo lang siya diyan kung anong gusto niyang gawin. Pero minsan pag naiinis ako, hayaan ko na lang siya kung anong gusto niyang gawin. Pero usually, pagka gusto niya magluto, pinapa-slice niya na sa akin yung mga ingredients, mga gulay, kung magluluto man siya na may mga gulay, or kung trip niyang magluto ng ulam ng mga anak niya, ako na pinapa-slice niya muna sa akin lahat bago niya lutuin. Tapos after that, maayos na lahat, iluluto niya na lang, iniiwanan ko na siya sa kusina, tapos inaano ko yung mga anak niya. Pero minsan naman, pagka trip niya akong pakialamanan sa kusina, nakakairita kasi syempre, imbis naman pabilis yung trabaho mo, napapatagal bago mo matapos yung isang trabaho. Kaya kapag nagluluto ako, minsan napapansin niya, happy ako, tapos sinahayaan niya na lang ako. Kasi kapag walang nangingialam sa'yo, diba, masarap yung nagiging kalabasan ng niluluto mo. Hindi ka na tataranta, hindi ka na babother, hindi ka na, alam mo yun, yung hindi ka na mamali-mali. So ayan, dinoble-doble ko na nga yung cling wrap kasi
para safe yung ating pagkain, hindi mabutas, hindi matapon. Kasi ibiniyahe niya pa yan, hindi ko alam kung gaano katagal yung biyahe niya at kung saang lugar niya dinala yung yung niluto ko. Yan, so nakailang balot tayo para secure na secure ang ating japchae. Alam nyo, kahit pagod na pagod ako, basta na-appreciate niya yung gawa ko, masaya na ako nun. Kita nyo naman, diba? Ang dami kong hugasin after ko nagluto. Kasi sabay-sabay, hindi naman po pwedeng antayin mo na maluto yung isang para yun na lang ulit yung gagamitin mong kawali o kaldero. Syempre sa loob ng isang oras, gumigising kasi ako guys, 6:00 ng umaga. Magpe-prepare ako ng almusal agad ng panganay kasi 7:00 ang alis nun. Tapos pagka prepare ako ng almusal niya, nakasalang na rin yung para sa babaunin ng bunso. Bukod dyan, ipinagluluto ko rin pala ng baon yung panganay. I mean, almusal niya, tapos lunch niya nababaunin, tapos lunch din ng alaga ko. Sabay-sabay yan 3 burner na yan. Sabay-sabay yan tuwing umaga nakabukas. Kaya buti na lang din na yung lutuan nila is tatluhan yung burner. Ang hirap kasi minsan pagka ang dami mo lulutuin tapos isa lang o dalawa yung burner, diba? Sobrang kain sa oras nun. Minsan pag ang dami niyang pinapaluto sa akin, pati oven nakabukas yan, steamer, ganyan, sabay-sabay talaga. Kaya hulas na hulas ang kong yan. Ay nako, talaga naman. Kaya nga nung pagkatapos kong iprepara lahat magluto, sabi ko, bahala ka dyan, upo muna ako saglit, 5 minuto, nagkape muna talaga ako at pinakita ko sa kanya. Yan, pagka umaga at nakita niya ako na wala na akong ginagawa at nakita niya ako umupo o nagkape, nag-iisip yun ako ano yung utos sa'yo, tatayo yun, para ba siyang naiirita pag wala akong nagagawa. Masaya siya kapag hindi ako umihinto. Kaya kapag wala na yun, pag hinatid niya na yung alaga ko, alam niyo, tumatakas ako. Umihiga talaga ako kahit mga 10 minutes lang, 30 minutes yung kinakain niyang oras paghatid dun sa alaga niya, sa anak niya. Tapos pagbalik niya, calculated ko na yung oras niya. So ayan, pinagprepare ko pa nga siya ng malamig na tubig guys. Ganyan siya, ganyan ko sila asikasuhin. Ultimong water bottle yan, kailangan ihain mo sa kanila. So what more what more she wants. English pa more, di ko na mabigkas kung anong gusto kong sabihin. Basta ano pa bang hahanapin mo, ano pa bang gusto mo, reklamo ka pa. So ayun na nga, bye na, thank you for watching at sana natuwa kayo. God bless, good night.